Nagpalayo ka na ko sa kinabuhi, hatag mo isayang ko. Gibati ko ang kahawang, sakit mahintong pawak lang. Mabatalang ka ayuhanin tanan, pinaagi sa gumamumay kulang. Kanin mo mabalik o Diyos, kasaypanan kalimtan mo. Ikaw mo lang makaayon ako. Kabubuton mo matuman, gugma mo mapatian. Hanggang di kasing-kasing ko mapuno o handong kanimo. May panahong mahalukod sa mga mahitabo. Pagtanaw ko, kanimo kalinaw gibati ko. Ako imong gipasan sa mapitos nga dalan. Kanunay nakabisan ikaw daligan pa. Nagkaplagan ko ang gumang di matungan. Kanimo mo balik o Diyos, kasaypanan kalimtan. Hikap mo lang makayon ako. Kabubuton mo matuman, gugma mo mapatian. Hanggang di kasing-kasing ko mapuno og handom kanimo. Kanimo mo balik o Diyos, kasaypanan kalimtan mo. Hikap mo lang makayon ako. Kabubuton mo ang matuman, gugma mo mapatian. Handong di kasing-kasing ko mapuno ang handong kanimo. Kinabuhi itong iyan, aron imong handong matuman. Malain kagustuhan, Ako kanimo maghinuman. pinitik og handom ning kasing-kasing ko. Handong na ako uban kanimo. Sudden calamities, floods, landslide, stranded people anywhere. This is the real situation of Cagayan de Oro today, even in other places. Let us watch this.
mga kapaglaom, mayong buntag kanyang tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao, ug sa tanan ng viewers, especially sa nagkalailay nga nasod. Nining taknas kabuntagon, malipayon kita og atong pasalamatan ang Dios. Yang Let's Pray Pilipinas itagaan og kahigayon usab nga atong paminawan ug atong usab itagaan og pagtagad ang mga nagkalailay nga request sa atong mga higala karon, atong mga viewers nga naa sa ilang puloy-anan o ana sila sa ilang mga dapit. Nining takna in behalf sa atong mga kapaglaom, si kapaglaom Joven o si kapaglaom Sean nga wala dinhi karon. Ako si kapaglaom J. Policarpio og malipayon usab kita nga atong makauban ang atong usa ka guest karon nga usa ka magbubuhat sa South Philippine Union Conference. Wala sa uban kundili si Pastor Danilo Palomares. Siya ang ato ang Legal and Trust Director dinhi sa SPUC. Ato i-welcome si Pastor Dan. Kamusta, Pastor Dan? Good morning. Maayong buntag sa tanan atong mga viewers og Cagayan de Oro City, Tibok Mindanao, Tibok Pilipinas. Nalipay mi nga karong buntag taliwala sa katugnaw kita makahimo sa pag-ampo aron painito nato atong pagtuo ngadto sa atong Ginoo. You are welcome to Let's Pray Pilipinas. Mga kapaglaom, sa dili pa ta magapadayon sa atong usa ka oras nga programa sa Let's Pray Pilipinas, ato asa og tagaan og pagtagad nga ang Ginoo usab mao mogatabang kanato. Pinaagi ni ana ato ihatag ang panahon kang Pastor Dan alang sa ato nga opening prayer. Mag-ampo ta. Amahan mo nga naka sa mga langit, amo kang gidayeg sa panahon sa katugnaw ug sa panahon sa kainit. Among pasalamatan ang imong gugma nga walay paghupas alang kanamong tanan. Among iuli kanimo ang himaya ug dungog. Tungod kay ingon nga among amahan nga langitnon, imong gihatag ang tanan namong gikinahanglan ug imong giplano nga kaming tanan ingon nga imong mga anak mahimong kabahin sa imong gingharian. Ubani kami o Dios nining usa ka oras namong pagpakig-uban nining programa sa Let's Pray Pilipinas. Aron among mapahiluna ang hangyo sa among mga kahigalaan ug imong tubagon unta ang tanan namong mga pag-ampo karong buntaga. Among gitugyan kini tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Yes, mga kapaglaom, sa ato ang mga viewers na please visit our Facebook page sa Let's Pray Pilipinas, sa Hope Channel o sa Philippines na to nga sa YouTube o naatay contact number if you have some request or concern. Anytime makatawag mo or makakall sa ato ang contact number nga makita usab sa screen, 0916-557-4777. Need na mo usab ang inyo tabang og usab malipayon kami nga modawat sa inyong mga request. Niningtak na atong sugdan ang ato ang discussion pinagi sa usa ka pangutana nga nag-ingon, how do we see God's love in time like this today? So ato pastor i-discuss kung unsa ang pinaka-importante nga part sa Ginoo sa nahitabo karon sa ato nga sitwasyon. By the way, atong ihulagway no nga ang hitabo diri sa Cagayan de Oro dinhi sa Mindanao o tingali sa uban pang mga bahin sa atong nasod Pilipinas. Medyo alarming gamay tungod kay parehas kagabi o karong kaadlawon ang pagsaka sa tubig dinhi sa Cagayan de Oro dili pud nimo mabasta-basta, no? Tungod di ana muhaom ang usa ka pangutana nga how do we see the love of God, no, in times like this. Makaigsunan muhatag ta og prangka nga evaluation nga ang gugma sa Ginoo permanente ra gyud na siya. Ato nang i-justify niya Jay. Ang gugma sa Ginoo permanente, ang iyahang concern wala na siya ni hupas, ang iyahang planong kaayuhan alang sa iyang mga anak wala gini siya kausaban maski sa unsa nga sirkumstansya sa kinabuhi. Gani atong kinaiya ingon nga tawo nga kung naa gani katalagman ato dayong basulod ng Ginoo, no? Kumbaga atong ipatong sa iyang abaga nga daw siya mao ihinungdan aning tanan. Mga kaigsunan, mga higala, gusto nako nga kini nga issue atong linawon karong buntaga samtang magpadayon ng atong diskusyon. Muhatag kudaan og usak ka konklusyon nga kung naay hitabo nga sama niini, dili lang gyud nato itungtong sa abaga sa Dios ang responsibilidad
kay sa tinuod dili ni iyaha nga kagustuhan mga kaigsunan. Ug kung nganong nahitabo na mao ni ang kasagara nga panghunahuna. Una, bisan gani ang ato ang mga nagpanday og balaod, naghimo man gud og usa ka caption kini bitong naay mga baha, naay mga lunop. Naay caption ana sa balaod nga gitawag nag-acts of God. Okay. Oh, sa to pa nga ang buti pasabot nga kung naa gani ng mga hitabo acts of God meaning nga iya na nga buhat sa Ginoo. Siya ang responsible. Siya ang responsable ana. Pero makaigsunan gusto na ko nang i-justify nga dili na siya acts of God. Ang pangutan kinsa man nga acts kung dili acts of God. Ngano nga ang Dios maoy mapasanginlan tungod kay naa siya gitawag overall responsibility being the supreme being of this universe. Sa to pa sa theory nga gitawag command responsibility daw imong ma-attribute sa iya murag imong mura lang mura og imong pasangil sa iya pero absolutely mga kaigsunan mga higala dili yun na mao ang kamatuoran. Unsa man di ang kamatuoran mahitungod ni ana? Dunay duha ka rason. Number 1, ato ning tawagon og act of the enemy. Okay? So naagi part ang kaaway niya. Oh, act of the enemy. Dili na to ma-discount mga higala, mga kaigsunan. Ang participation sa kaaway sa Dios tungod kay ni ata niining kalibutan diin na ilalom ta sa gitawag the Great Controversy Team. Now, kining Great Controversy nga tema mao ni ang kaaway sa Dios maningkamot na siya og himo og mga pamaagi, maghimo og mga senaryo, mga sirkumstansya, mga hitabo. He would cause events, he would cause calamities, he would cause change of circumstances like drastic change nga kanang makuyawan ka init karon pagkaugma ulan. Uga ang yuta karon pagkaugma lunop, mga kalit kayo nga mga kausaban purposely aron nga mo destroy siya kinabuhi. Okay. Dunay usa ka inspired writer nga akong nabasahan, nag-ingon siya dito sa iyang nga column nga ang kaaway sa Dios mohimo siya og iyahang i-manipulate ang kinaiyahan. Actually dugay na kay na siya jay nga suroy-suroy aning kalibutan kay balo na siya og unsay flow sa kinaiyahan, unsay dagan sa gitawag mga balaod sa kinaiyahan, gravitational force, kanang hydrological cycle, tanan nga mga pamaagi sa kinaiyahan, kabalo siya ana. So naa siya tendency, no, and he has also like small power, no, limited power nga iyahan ang i-twist ang function sa kinaiyahan. Iyahang himuon ang usa ka butang nga mukos ni siya ang kinaiyahan og kanang gitawag nga dili maayong resulta ngadto sa mga katawhan. O kung naanay distraction nga mahitabo, naanay kalamidad nga mahitabo, ang mga tao masakitan, o tungod kay masakitan ang tao, sa iyang pamaagi nakabalo siya sa Dios. Kay kahibalo siya nga ang tao mga higala, mga kaigsuunan, palangga kayo sa atong Dios, gihigugma sa atong Dios. Sama ra nga ko nang imong hinigugma pasakitan, masakitan pug ka. Muna nga iyahang pasakitan ang tao, iyahang i-manipulate ang kinaiyahan, masakitan ang tao sa maong pagkaagi, nakapanimalo siya ngadto sa Dios. Mao na nga ang yawa na ningkamot usab para at least mabungkag yun ang relasyon sa Ginoo sa tao. Oh. And then ang tao usab pastor mo diretso ta sometimes or di gyud sometimes almost of the times ang tao ang kinaiyahan nato nga i-charge nato ang Ginoo directly sa cruelty nga atong na-experience. Oh. Now, ang nahitabo man gud, wa man gud tay lain nga nahibaw-an nga supreme being nga bali na ay control og na ay gahom ibabaw nining tanan. Wa ta ka matikod, dili nato mabantayan dayon nga kini siya dunay gitawag acts of the enemy, no? Dili ni siya acts of God, acts of the enemy. So mo na yung number 1. Ang number 2, dunay gitawag natural consequence of how people use the elements of nature. For example, no, ang kinaiyahan naa siya'y maayo kayong gihatag nga inunda gasa para sa tua. Kung ang kinaiyahan atong abusaran mga kagisunan, parehas anang ang mga kakahuyan atong panguhaon, parehas anang ang mga basura maski asa ibutang sa mga tao. O uban pang gihimo sa tao nga kini siya mo resulta
nga ang kinaiyahan naa siya gitawag natural retribution, no? Naa siya natural nga hitabo as a consequence kung unsa ang gihimo sa tao ngadto sa kinaiyahan. So ang bahin sa Ginoo dinhi mga kaigsunan mao ni, God may prevent occurrence sama ni ining baha ug uban pa. Pwede na niya pugnan, no? Ang pinakanindot lang nga mahimo sa Dios mao, human ni ini na ay positibo nga butang nga mo resulta alang sa mga tao nga nabiktima. So mao nang question, Pastor, is there a way nga magpasalamat pa baka ta sa Ginoo kung may tabo ni sa atong sitwasyon? Mao na sa ang sunod nga pangutana, Pastor. Is there a way nga we need to be thankful to God amidst of the suffering o calamities nga naa sa ato karon? Kay nadunggan ako, Pastor, nga sumala sa uban o bisan sa akong pagbasa na mga scholars nga giingon nga suffering is part of a Christian life, especially sa ato ang kalibutan karon. Actually, kung moingon kag naabay paagi nga makapasalamat ka, 101%. Kay experience tells us, no, nga wala pa hitabo nga gitugutan sa Dios nga mahitabo sa tao nga walay positibo nga resulta. So alang sa mga nabahaan nga mga kabalayan, alang sa mga tao nga nabahaan, na stranded, sultian ta mo, in the long run, no, time will tell a lot of things. Mahibalo mo, o inyo na lang ma-realize nga after all, ang Diyos maayo, ang Diyos gugma, na asya pa maagi nga out of kanang gitawag, out of the depths, no? Gikan ka sa nahug ka dito sa gahong, nahulog ka sa circumstansya nga pait kaayo, nahulog ka sa sistema nga lisod kaayo, cruel kaayo nga hitabo. Pero human yan na mga kaigsunan, mga higala, ang Diyos makabuhat og maayo alang kanimo. Pastor, is it a valid reason nga i-allow sa Ginoo ang suffering nga naa karon even ang tanan nga calamities nga nag-abot sa atong life? Dili man siguro ingon nga valid nga reason, no. Ang butang na kong ipasabot na ay time nga it is mandated by circumstances nga kinahanglan gyud i-allow sa Ginoo aron pud nga ang mga tao mahigmata kung unsa ang ilang gihimo nga ingnon ta dili makaayo sa Dios o dili makaayo sa kinaiyahan. So dili na buti pasabot nako nga ang Dios pwede niya na i-withhold. Pero for the sake of giving lessons, no, kanang or also giving justice to our mother earth, our nature, iyahan nang ialaw aron na kita mahigmata pod kung unsay dapat nato nga himuon ug unsay dapat nato nga dili himuon. Thank you, Pastor. Mga kapaglawom atong hinumduman that God allow all these things, even tragedies and calamities in our life, in order for us to know nga ang atong pagtuo mahimong mo strengthen ug ang atong pagtuo mao na siyang makatabang sa ato ang atong karakter mahimong putli diya sa iyaha ug ma-develop nato ang matag adlaw nato nga pagkinabuhi. Okay. Gani ingon nga usa ka maayong ginikanan, Jay ba, no? Di pa mayo ka ginikanan. Yeah. Sakit kayo nga kanang ikaw mulatos ka sa imong anak, ikaw mismo sakitan kay imo gunang gigugmay imong anak. Pero in like manner ang atong Dios iyahang i-allow, ha, dili siya mo imo kosa. Gusto na kong i-validate ang statement. God does not cause any calamity. Dili niya gimanipulate ang kinaiyahan para mo produce og calamity. Dili na siya mao ang iyang purpose gyud. Dili na mo ang iyang role, no? Ingon nga Dios. Ang iyaha lang i-allow niya, buti pasabot, somebody has caused it. Okay. Oh, either tao or either ang kaaway sa Dios. Mao na siya. I-allow niya purposely aron ikaw ug ako maka-learn og maayong lesson, and out of which, no, gikan adtong dautan nga circumstansya, ma-manifest niya, mapakita niya ang iyang gugma, ang iyang blessings mahatag niya to prove nga siya usa ka Dios nga maayo. So, mga kapaglaom atong nadunggan, no, nice kayo di ay atong ma-imagine nga ang Ginoo di ay naagi siya kanunay. Naatay quotes diri, Pastor, nga basahon nako. Ingon ni A.W. Pink na yun siya nga, faith endure as seeing Him who is invisible, endures the disappointments, the hardship, and the heartaches of life by recognizing that all comes from the hand of Him who is too wise to error and too loving to be unkind. Naikanta nga ingon siya nga. So ang buti pasabot din ha nga
ang atong Dios gugma. Constant siya ana nga kinaiya, no? He is too wise to be mistaken, no? Yes. Too good to be unkind. Bian kayo. Buti pasabot nga kung naay panghitabo nga daw dili siya mohaom sa kinaiya sa Dios, dili gina Dios nun ang original ni ana. Dili gina gikan o gituyo ingon nga pagbulutaan sa atong Dios. Okay, kung atong padayon di pastor naapay usa pagkatay nga ganahan kay kuni ingon ni Harry Emerson Fosdick nag-ingon sa dinhi, he who knows no hardship will know no hardihood. He who faces no calamity will need no courage. Mysterious though it is, the characteristic in human nature which we love best grow in a soil with a strong mixture of troubles. Wow, no? So may kay nga pagka-istorya. By the way, alang sa atong mga higala, mga kaigsunan nga in town na nabiktima sa ginagmay nga mga trahedya sa kinaiyahan, it is still in a Christian way, no? Kanalitan mangutana mo nga kung basulo na mo ang Ginoo, pastor. Okay ba? Actually, ang atong Dios ganahan ra po na siya nga sigihan nato og tawag, usahay ato siyang basulon sa mga nahitabo sa mga tao sa Biblia na panahon nga ginabasol nila ang Dios. Ang Dios nagpabilin na po na diyang mapahiyumon. Dili ra gyud na siya maunsa ng atong mga pagbasol. Pero sa diha nga mahigmatan nata nga dili day siya dapat maibasolon, ato na pong ihinahinay og change ang ato ang ways, no? In the future, simba ko lang na ay mga panghitabo ang ingon niya ana, ato na pong i-restructure ang atong pagtan-aw sa panghitabo. Okay. Insakto gina pastor. Nining rag na pastor ato nakita kay ina sa video nga nakita nato. Karon na atay caller sa caller in the line nga si Sir Nef Locson. Ato sa tagaan og hugigayon mga kaigsuunan, mga kapaglaom. Paminawan nato usa nato ka rescuer here sa Cagayan. Welcome kapaglaom or Sir Nef, kamusta? Hello sir, good morning. Hello, good morning sir. Sir Nep. Yes. Okay, good morning. Unsa may nahitabo sa palibot nato sumala sa imong naagian? Well, karon narang ano kalayan sa Ginoo kanang Okay. di na gyud hinay nagkaubos ang baha. Pwede makaagi ng mga sakyanan o hinay nag ipag-rescue katong mga na-stranded since kagabi ng mga estudyante, faculty of staff sa University of Science and Technology in Southern Philippines. Yan, dapat sa Tanay Siyempre, Tulapasan. Pero pwede nimo mahulagway sir kung sa nahitabo gabi kay naamag yung ka dito? O unsa may imong ma-experience nga masya? Sige daw. Kusog ang ulan, paspas ang pagsakal sa baha. So, supposedly, ang naandar naman gid namo kung magbaha mo, awak ana. Pero nato na point na manulod o ang tubig ba mutulod sa mga building. Lagi no? First time to siya since nagsugod ko part-time teaching since 2012. Okay. Kay among nakita din sa video nga gi-show karon, murag halos naman malapawan ning mga habog nga sakyanan, no? Asa gini nga dapit sir? Tinod na. O asa gini siya nga site? Kutob sa mga between Lapasan o Barangay 26 kanang kutob sa duol ani gitawag na Bitanag Creek. Okay. Kaning sa Bitanag na kuan. Pero so far sir, wala ba tayo report sa mga casualty diha sa ato ang Wala may kalayan. Na-stranded lang gid ang mga kuan, mga tao sa tulungan. Muna siya na ang naka Sir, hello. Sir Nef, mga unsang orasa gyud nag-start gani ang nagtaas ang tubig? Ang mga alas 3, nagsugod ang ulan. Mga anang takna kagahapon. Then, less than within 1 hour and a half na. Mga dayon, marag, paspas ang pagsakas sa tubig. Pag around 4:30, tagahawak na siya na. Tagahawak niya, naiuban na sa mga lalong na area,
taga-abaga. So sir, moingon siguro mi diri sa Hope Channel nga amo mong pasalamatan ikaw ug ang uban nga mga members sa rescue team nga iniyuhag yung gihatagan o higayon nga masalbar in tawo ng ato ang mga kaigsunan nga na-stranded sa baha gabi. Actually, dili man gito ka ng direct na member sa rescue team. Ang ako lang is, well, ang mga estudyante na kaulan sa rescue pa, kung nato mabasa ng rescue, kay likod man po matudlan ang Oo. area, kay tungod dagang traffic nga, baha, ano ba? So while they're waiting, nag-initiative na lang po kauban sa mga estudyante student na kanang manawagan o kanang mag-donate yung pagkaon. Hinaya na namang sila hasgan. So Although maayo. in advance na matagaan ta na ng problema manggod, dili enough ang pagkaon na nahatag kay di po natin mabasal na kinalis-kalis ng punto na panawagan. At least na ining hambag, na ining hatag, mga na maayo. Lagi. So atong pasalamatan ang atong mga higala ug mga kaigsunan nga Yeah. nitubag sa tawag alang sa paghatag ug responde. Labi na gyud sa pagkaon, sir, kagabi eh. Oo, importante gid ang pagkaon natin ay tubig ug pagkaon gid. Yawa pay kurente may imagine mo ang desperation sa tao ba, ang ganun hopelessness. Oo, lagi no. Sige So, sir, so mag-ampo magampo siguro ta para nimo og sa atong mga kaubanan og pasalamatan nato ang Ginoo ani nga punto nga wala intaw kinabuhi nga nakalas sa nahitabo gabi nga baha. Atong iduko atong ulos pagampo. Amahan mo nga nakas mga langit, among pasalamatan ka nga ikaw naggamit og mga tawo sama sa among higala nga nagtawag karon Sir Nef ug ang uban nga mga membro sa rescue team. Ang mga tawo nga naghatag og pagkaon, tubig og pamaagi nga masalbar ang among mga kaigsuonan nga na-stranded dito sa baha. Salamat kayo amahan nga ikaw wala nagbiya kanamo bisan sa mga kalamidad nga dili ikaw mao'y nagmugna. Nasayod mi nga ang kinaiyahan na dunot na gyud tungod sa iyang pagkadugay na ug ikaw gusto na unta nga kuhaon kami gikan niini. Hinaot pa nga kami mo padayon sa mga pagsalig kanimo bisan unsay mahitabo. Among gitugyan kining tanan tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Salamat kayo usab Sir Nef og sa tanan nga na-address kagayan ang Hope Channel, especially ang Let's Pray Pilipinas padayon nga mutabang sa matag usa pinaagis pagampo. Ining na pastor atong padayonon ang ato ang discussion og ang question pastor, who shall separate us from the love of Christ? Actually, giproibahan naman gina sa atong usak ka hero no sa pagtuo nga si San Pablo. Yes. Si San Pablo iyahang gisubay ang iyang kinabuhi og iyahang na katuunan nga wala gi usa ka sirkumstansya. Kung di mo basahon ang Roma kapitulo 8 gikan ka sa 30 paingon ngadto na sa 39 nagingon siya maski ang gihabugon, gilapdon, kagutom, kining tanan makaisunan nga mga sirkumstansya dili gyud makapahamulag kanato gikan sa gugma sa Ginoo. So walay usa ni ini, buti pasabot maski asa ka ug unsa ang kahimtang nimo, ang gugma sa Ginoo constant gina siya alang kanimo. So mga higala atong sabton gyud usab nga the more nga naata sa mga inani nga mga sitwasyon, hinumduman nato pastor nga ang Ginoo duol gyud sa ato. Amen. Tinuod na siya. Kay abi nimo, kana bitong kun asa mas gikinahanglan ang tabang, ma-appreciate nimo inig abot ni ana bisan sa unsa ka gamay. Kana bitong wa gyud kay kwarta kapag laom say. Actually ang piso wa naman kay mo punit anang kwartaha karon Yes, kay murag dili na wala naman siya kanang Nasa bili pero murag pinakalist na gyud. Oo, ang iyang economic value murag dili na kayo ma-appreciate ba Exactly. mga bata, di na kayo mamunit. Pero kanang wa gani gid bitaw kay kwarta. Bisag kana nga kantidad, puti nang dako para nato, no. Now ang gugma sa Ginoo makaisunan. Ato ni ginahuna nga dili kayo bililhon. Murag dili lang kayo significant sa panahon nga kanang hayahay bitaw ta. Yes. Oh. Kanang maayra taglawas, ang atong weather fair kayo, ang circumstansya manageable kayo, usual kanang usual course of things ba. Kanang kaon nimo naara, ang imong mga minerals kinabuhi naara, may glawas. But in times of troubles mga kaigsuonan,
mas ma-appreciate nimo ang gugma sa Ginoo. Mao po na hinungdan jay nga iyang ialaw no ang mga kalamidad, ang mga hitabo nga inunta, mga tragic nga mga panghitabo. Yes, yes. Purposely to aware the people nga uy, nakinahanglan ni taan nga gugma. Dili na to na siya basta-basta lang. Dili na to i-take for granted kana siya nga klase nga gugma. Yes, normally, Pastor, sa kalibutan, mga kapaglaon sa kalibutan, nagay troubles. But let us remember nga ang saad sa Ginoo, gidaog na sa Dios ang kalibutan. Ano ining takna, Pastor, malipayon kita nga natay caller on the line, ato i-welcome ang atong caller, si kapaglaom Rachel Hirong. Ma'am Rachel, o kapaglaom, kamusta? And unsa man ang imong mga concern karon? Hello, Jay. Yes, good Yes, ma'am. morning. Good morning. Good morning. Kailangan lang talaga ma-rescue from other buildings dito sa USTP, yung mga estudyante. Okay, O yung mga faculty members. Kasi since last night, yesterday afternoon, nandun sila na-trap ba? So, wala, With very little food, biscuit lang. Dumating yung mga donation pero hindi masyado nakaabot sa mga dulong rooms kasi hindi siya accessible. Unlike sa gymnasium, medyo accessible siya, but then there are almost 300 people dun sa building namin na na-trap talaga. And they're just beginning to rescue us now. So nasa 4x6 ako ngayon. Okay, so si Pastor, si Ma'am Hirong, Ma'am Rachel, usa ni siya sa teacher, usab sa MUST. So, mao ni siyang mga updates karon nga nahitabo, Pastor. Ma'am Rachel, don't worry, ato ihatag ang panahon usab, pinaagi sa special prayer diha sa inyo, ha? Pinaagi ni Pastor Palomares. okay, sige ma'am, mag-pray ta. Amahan namo nga naka sa mga langit, nining takna o Dios, among gidala ang kahimtang sa among mga higala nga naa sa imyo iste, naa pa karon na stranded hangtod karon. Dili na mo o Dios mahulagway ang ilang kalisod, ang ilang disappointment. Palihog in taon tabangi sila. Daghangyo pud mi o Dios nga imong panalanginan ang mga katawhan diri sa palibot nga out of the resources ilang igahin ang pipila ni ini aron nga marespondihan ang panginahanglan sa pagkaon sa among mga higala nga daghan pagyud kaayo nga wala ka pamahaw ni ining mga taknaa. Palihog amahan among gipangayo kini. Daghangyo mi sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Pastor, naata sa salamat kaayo, Sister or kapaglaom Rachel, sa imo nga update diha sa MUST. And Pastor, mubalik ta sa atong discussion. Sumala sa Biblia nag-ingon diri sa James chapter 1 verse 2 to 4. Unsa ni imuhang matabang, Pastor, usab imong ideas? Ingon sa dinhi, my brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patient. But let patient have perfect in work, that ye may be perfect and entire, one thing, nothing. Actually kana siya nga statement managit ingon nga it is easier said than done. Karabitaw mo ingon ka nga sige higala kanang count it all joy. Ako na siyang gihimuan og research kani adto. Og ang joy dinha nga gibutang dili na siyang relative joy lang, kung dili absolute na siya nga joy. Okay. Kanang kalipay gyud nga kung baga 100% gyud nga kalipay, no? Dili lang kay namo koy kalipay nga 50%, 70%, 80% kay ang word mo nga kalipay medyo relative na siya. Pero ang gi-emphasize ni Apostol Santiago kana yung kalipay nga absolute. Now, asa man iangkor ang kalipay kung ikaw naa sa mga pagsulay. Unya ang drive niya din mga kaigsunan, mga higala mao nga human sa imong pagsulay, ang perfection of character imong ma-attain, no, imong maabot. Kay ang pagsulay daw worketh patience, no? Sa diha nga sulayon ka, makaantigo ka nga mo pasensya. Actually, kung imo ni siyang i-apply sa ato mga stranded friends karon din sa nagkalain-lain nga mga buildings o dapit dinis Cagayan de Oro, makaingon ka nga sa pagkakaron dili pa na nila ma-realize ang kalipay taliwala sa kanang pagsulay. Dili pa na nimo kung naa ka sa circumstansya, dili nimo ma-appreciate ang pagsulay. Actually, kanus am na nimo ma-appreciate
kung mo makalabang kani ana, kung imo na siyang maagian na, unya imong ma-recall bitaw kapag laom Jay Yes. ang gugma sa Ginoo, giun siya na pag-provide og mga tao, na mga tao nga estranghero din ha unya nagdalag pagkaon para nimo, hingtabang nimo regardless og kinsa ka. Ay ha pa nimo mabalay no, mabalay nimo ang pagtuo, mabalay nimo ang konklusyon nga after all pwede ra ka mo katawag na ipagsulay. Kay naay kanta nga nagaingon, this too has an end, no? This too, no? Referring to trials. Naara na siya mga katapusan. Ug ang katapusan mga kaigsunan magdala og positibong resulta sa imong kinabuhi kay ngano man. Imo mang natestingan nga dili gid tabiyaan sa Ginoo. Dili gid tabiyaan sa Ginoo. Pero kung naa ka didto, you can never smile, you can never afford to laugh kay ano. Dili nimo literally apply na count it all joy. Dili nimo na literally ma-apply. Ma-apply na nimo human ka makalabang dinha, and then you may acquire perfection of character, maturity so to speak, no? Sa biblical nga pagkasulti ug unya ang naay mausab sa imuha. Like ang imong pagsalig sa Ginoo. Mao padayon. Ligon. Mas malig-on siya. Ikaduha, ang imong pasensya. Kana bitong maghuwat-huwat kag kanus ka makapamahaw. Okay. Ug kinsay muhatag nimo og pamahaw. And then mag-anam og dagan ang mga oras. Actually, ang ma-develop mo din ang pasensya. Yeah. Nga by the second time around, or kanus ang mahitabo nga, naa ka sa same nga circumstansya, makaingon ka nga, nothing to worry. Yeah. Mo na siya ang atong pamatud-an nga gikan sa Ginoo that God is really near to us. Amen. Duol kita sa kasing-kasing sa Ginoo. Amidst tingali sa reality nga naa karon sa sitwasyon, present sitwasyon, pastor. Dili basta-basta makapaglaom nga inana ang maeksperiensyahan sa mga katawan sa Ginoo. Muna pastor diri sa Deuteronomy chapter 31 verse 8 nag-ingon siya, and the Lord, He it is that go before thee. He will be with thee. He will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed. Mao na sang saad sa Ginoo mga kapaglaom. Now, karon po siguro, no, while naatay mga tao dito nga stranded pa, no, according to Ma'am Richelle, Yes, oo. siguro manawagan po ta sa ato ang mga silingan din mga kaigsunan nga kung naamoy extra din kay naamag yung extra nga mga blessings ninyo, pagkaon, no, tubig, ato siguro na hinihinayan og putos dayon kung pwede na makadagan ta didto Yeah. sa area, no, like sa Imyo Este. Dunay more than 300 ka mga stranded nga mga tao didto. That includes students and faculty members. Yes. Pwede siguro mga kaigsunan nga atong madaganan didto, anyway mura di naman kayo taas ang tubig. Kaya aron pud nga kung baga ang atong mga pag-ampo butangan po natong tiilog kamot kay ngano o ato naman gihimo pod ang atong maarangan, dili lang kay theory lang ang atong ginahimo o kutob lang ta dinan. So much more on daghan kaayo mga kapaglaom ang nagakinahanglan, dili lang sa prayer kundi usab sa kanang direct nga tabang, especially sa mga na-stranded og naa sa dapit nga lisod kaayo sa ilang part, pastor. Mao lagi. Now, dili mahinumdum bitaw ko adtong panahon sa Sindong, no. Actually wala ko dinhis Cagayan de Oro adto, dito ko sa Dipulog. Pero pagikan ako sa Dipulog daan anang that was December 16, no, 2011. Pagikan ako sa Dipulog anang hapon alas 4 sa Sabado. Nakita na ko ang tubig nga purti na yung taasa. Bernis pa rin sa gabi ang lunop din Pag-agi na ko sa Iligan adto kapaglaom Jay. Kita na ko nga lapo kayo ang syudad, na mga tao nga maglakaw-lakaw nga gatiniil, grupo sa mga tao nga dili na ko ma-imagine, wa ko ideya kung unsay nahitabo kay confine ko didto, wala ko'y mga tawag na dawat gikan din og naagyan pa ganin ako ang pipila ka mga patay nga lawas, no, dapin sa karsada. Usahay being a pastor, no, being a Bible student, usahay ba makalimot biya ta sa reality ba nga magi participation ang Dios no, in terms of direct command nga mo mahitabo sa kinaiyahan.
Pero makapangutan na gihapon ta nga asa man siya, pero ang tubag ana mga kaigsunan, ang Dios naara. Ang Revelation chapter 7 no, kung imong basahon din ha, naay hitabo din ha nga ginapugngan kapaglaom, mga kahigalaan. Ginapugngan sa Dios ang mga events nga kung wala pa na niya gipugnan, dili lang ingon ana ang distraction nga na-experiencehan sa mga tao. So kung unsa man ang ato ang paglantaw sa hitabo nining miagi lang kagabi o karon, kana kung wala pa Dios nga nagpugong, mas grabe pa ang distraction alang niya. Insakto gyud Pastor. Atong hinumduman nga naagid tay Ginoo nga mutabang nato. Ninigtak na Pastor, mapasalamaton kita nga natay caller on the line. Ato i-welcome si Sister Jenly sa ato ang programa Let's Pray. Sister Jenly, kapaglaom Jenly, kamusta ug unsa ang imong concern? Yes, sir. Diri sa amo is hapit na mo tagahawak ang tubig. Asa gani ka, Mantikaw. ma'am? Mantikaw, Miss Mantikaw. Or. Yeah. Unya, ang amo ang nahadlukan kay mura ba may ug na trauma sa sendong. Although wala gyud mi ingon nga casualty gyud mi kay wa man gyud mi ingon nga nangaanod o unsa. Pero ang amo lang kay mura pas gyud kayo ang tubig ni Saka o napaghalas nga nagsulod-sulod ani among balay. Okay. So, among kay siya, pero among nagampo jud mi tibok pamilya nga unta mo mulurang ang ulan kay kaduha man ni kuan di ba ni sugyod isa tanan. Nagsige pa Unya, bagulan din hantod karon, ma'am? wala na ning hayag-hayag na gamay Okay. pero Ang oo, Ang tubig tubig, na- kamusta man ang tubig na ni subside na siya, pastor, ni subside na siya. Wala na kayo, pero ang lapok, alas 2 na sa kadlaw na human akong papa o banwas. Ang concern po na mo sa mong mga friends na mapugoy classmates na taga-iligan, yes. ang ilang kahadlukan kay nag-brown out daw dito, kay sige man ni og communicate sa messenger kay niya nagkuan daw gamay na lang daw kay kulang mo sulod sa ilang balay ug matrap gyud daw sila kay ang palibot tubig naman tanan. Mupod nga nagpadayon jud mig ampo pud sa akong mga higala nga na sa Lagyo ban man nga diri sa amo ang lungsod sa Mantikaw kay daghan pud jud na bahaan. Okay, so salamat kayo Sister Jean sa inyong pag-ampo. Actually kining prayer mao ni siya atong i-responde nga walay bayad Direct. o sayo ni himuon. Pero among hangyoon pud dugang pa ang atong mga kaisunan ug mga higala sa pagpadayon og ampo. And then karon nga medyo naanay mga collateral damage nga nahitabo. Ato na lang po zero hinahinayan og putos ang angay natong puston para kung naa man gyoy angay tagaan like katong nabanlas ang ilahang mga butang o wala sila yung mga pagkaon, posible nga ato na lang po na silang matagaan. Okay, so niining tag na kapaglaom Jenly, Viado, amo akang hangyoon sa pagduko sa ato imong ulo alang sa pinasay pagampo. O Dios nga labing gamhanan, ikaw ang Dios nga amo ang ginasaligan, ikaw ang Dios nga amo ang sayon duulan, ikaw ang Dios Ginoo nga nay katungod sa pagtabang sa matag usa. Ikaw na sayo Ginoo sa among mga kasing-kasing nining takna sa usa ka special nga pag-ampo Ginoo. Kauban ni sister o kapaglaom Jenly Viado nga ikaw Ginoo magahatag kaniya kauban sa iyang puloy-anan nga ginarepresentahan ug sa tanan usab nga naa sa kalamidad karon o si disaster pinaagi niining usa ka baha Ginoo. Ikaw magatabang kanila, magabisita kanila ang imong mga anghel Ginoo mo agay ay kanila Ginoo. Dili sila Ginoo pabay sa ilang sitwasyon karon. Nasayod kami nga ikaw ang provider sa tanan Ginoo ug walay imposible kanunay kanimo. Salamat Ginoo nga daghang katawhan nga naa karon sa sitwasyon sa kalisod nga usab sila mauning higayon usab kami nga moduol kanunay kanimo. Ang tanan amo ginatugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Yes, niining takta mga igsuon ato ang mga kapaglaom atong hinumduman nga padayon kita sa pagtabang especially ang Let's Pray Pilipinas. Naatay update usab sa MUST. Ato usab i-welcome ang atong tan-awon ang hitabo karon sa syudad sa Cagayan de Oro.
So mga kapaglaom, mao ni siya ang usa sa mga hitabo, Pastor. No? Nakita na to ang mga rescuers. They are really eager and willing mupadayon sa paghatag og tabang rescue sa tanan. Ang ilahang sakripisyo kapag laom, no, dili po nimo matawaran. Atong nakita din sa atong picture nga mostly sa ginatabangan estudyante o faculty members. Og naapod ang atong pulisya, no, ang atong mga kapulisan, atong pasalamatan po ang ilahang pagresponde. Gani kining mga tawhana 24/7 magyud ang ilahang availability din ha. Ang ako lang giganahan kay maka-afford pagyapon og smile ang usa sa atong mga teachers, no, despite sa hitabo og sa mga ilahang naagian nga kanang kahimtang. So, usab taliwala sa inani nga mga trahedya diri sa ato ang dapit ato usab hinumduman mga kapaglaom nga ang Ginoo di gyud siya mobiya kanato sa panahon nga naatas kalisod. Mao nang panahon nga atong hugton usab atong pagtuo ug atong hinumduman nga ang Dios mao nang panahon nga kanunay siya mutabang kanato. Sa dili madugay mga kaigsuonan mga kapaglaom, Let's Pray Pilipinas magabalik after sa short break. Sama sa gingon diha sa Pilipos 4:13 nagkanayon, mahimo ko ang tanang butang pinaagi kang Kristo nga mao'y nagahatag kanako kusog. Nganong paborito nako kini, pinaagi niini nga saad sa Dios na overcome nako ang problema sa drug addiction og nagahatag kanako og direksyon sa akong kinabuhi. Milampos ko sa pag-eskwela, taliwala sa daghang mga pagsulay sa mga paninapi. Pero tungod nini nga saad, milampos ko sa akong eskwela, may graduate sa Mountain View College, nahuman nako ang akong kurso, na-overcome nako ang tanang mga halos suliran sa akong kinabuhi, tungod niining matahong nga saad sa Dios. Kini si Pastor De La Piña, magayon kaninyo. Daghang salamat. Yes, mga kapaglaom, and we're back sa Let's Pray Pilipinas. Nining tagna na atay mga concern, especially sa ato ang naapektuhan karon Pastor sa baha. Nagkalay-lahing dapit diri sa Mindanao, like sa Zamboanga, sa Manticaw, the rest nga part sa Mindanao, sa Misamis Oriental, o apil pa sa Cebu. Okay? So even sa Negros Occidental o sa Negros Island, sa Panay Island, ato i-appeal sila sa pag-ampo. Nining tagna, Pastor, na atay mga prayer request din hi. O usa sa ato ang prayer request gikan sa 834. Nagingon siya nga, let's pray for the victims of the heavy rain. I praise God for sparing my husband's life. Hapit gyud siya naanod sa baha kaganahina sa kamamanan. Help me pray makauli sa karon og uban pa nga safe og muundang na pud unta ang ulan. Napay ikaduha nga request dinhi. Magandang gabi po, Pastor. Ako si Dan Servano ng General MacArthur, Samar. Humihingi ng tulong sa karamdaman ko. Ang palaging pamamanhid ng kaliwang kamay at paa ko. Galing na po ako sa ospital. Lahat ng laboratory ay okay naman daw. Wala daw problema sa heart pero nahihirapan na po ako. Walang epekto ang lahat ng mga gamot na iniinom ko. Magpa-pray sana ako kung pwede. Maraming salamat po. May the good Lord Yahweh bless you. Sa imo na, Pastor? Dunay duha din ka-request nga atong basahon. Good morning, Pastor. Request lang ko og paampo para sa akong manghod nga si Renren Ariate, taga-Tandag, Surigao del Sur. Walay concern ni walay specific nga hangyo pero ato lang iampo si Renren, no. Pastor, happy morning. Taga Malita Occidental mi. Palihog kog appeal sa inyong pag-ampo ang asawa sa among pastor si Nenet Bualan nga naay cancer sa tutunlan. Linda de Arsini. Salamat. Okay, hangyoon ta kamo sa pagduko sa atong ulo alas pinasay pag-ampo manako si Pastor Atan. O Dios nga labing gamhana nining takna sa kabuntagon, usa kadako nga pagpasalamat.
nga nakaila kami nga ikaw ang Dios nga kanunay mutabang kanamo. Nining takna na mga pipila ka mga prayer requests kauban ni Sir Dan Servano sa iyang sitwasyon Ginoo. Ikaw ang Dios nga nasayod kaniya. Imo usab gigamit ang mga doktor, mga tambal alang sa paghatag kaniya og kalig-on sa iyang panlawas. Ginoon Dios, nagaduol siya kanunay kanimo nining takna. Kay nasayod siya, kami usab nasayod, nga walay imposible kung kami moduol kanimo. Ang pag-ampo Ginoo, mao ni siya ang giya usab namo, nga usabon namo kung unsa ang nasa mong kasing-kasing. Dagang kapaminaw mga viewers Ginoo, ug usa sa mga viewers nga nagpadala sa iyang request gikan sa 834 Ginoo. Nining takna tabangi sila o kauban siya Ginoong nga pagpaningkamot usab sa iyang pagkinabuhi. Nga unta Ginoo o kanunay ang imuhang ang malumong kasing-kasing o ang imong makagagahong makamot magauban kaniya. Amo usab na bisitahan ang mga pipilag ka mga higala sa ospital, especially Ginoo ang family Ruiz karon sa ilang sitwasyon. Usa sa ilang puloy-anan Ginoo nawala sa ilahang kinabuhi. Apan dili na siya maong hinungdan nga sila Ginoo kami magapadayon nga malayo kanimo, kundili usa gina Ginoo ka hinungdan usab nga kami mahimong duol kanunay kanimo. Salamat nga ikaw ang Dios nagapaminaw sa among pinasahing pag-ampo kini amo ginatugyan sa ngalan ni Hesus. Nagpadayon kami amahan sa pagpakikistorya kanimo sa paglaom nga ikaw dili mo hunong sa pagpatalinghog kanamo o pagtubag sa among mga hangyo. Ang among igsuon nga si Renren Ariati amahan, among iampo, kini siya taga Tandag, Surigao del Sur. Wala mi specific ka kasayuran kung unsa gyud ang iyang panginahanglan. Apan imong nakita kini amahan, tingali panginahanglan sa salapi, panginahanglan sa kaayuhan sa balatian o kasulbaran baka sa mga problema. Hikapas siya na mga taknaa o ipadagayday kaniya ang imong langit ng grasya o panalangin. Amo pang giampo si Ninin Bualan, ang asawa ni Pastor Leonardo Bualan. Yes. Naa si cancer si iyang tutunlan, palihog amahan, gamitay in taon ang kinaiyahan sa pag-ayo kaniya, ang mga tambal o unsa man ang mga procedures nga pagahimuon alang kaniya. Amo gitugyan kini sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. So niining takna pastor atong pasalamatan ng Dios mga kapaglaom nga nasay mga saad nga mabasa sa balaang kasulatan og sumala sa giingon ni Apostle Paul mga kaigsunan sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13, watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. Mo na siya pastor ang usa sa pampadasig usab. Og atong usab pasalamatan ang tanan nga mga sponsors sa ato ang programa diri sa Hope Channel, especially kay Sir Rex and Ma'am Jessica Gonzaga, ug usab atong pasalamatan ang tanan nato nga mga viewers nga nagatan-aw sa whole Philippines ug even sa uban nga nasod sa atong programa sa Let's Pray Pilipinas. Ug atong pasalamatan pastor ang tanan nato nga mga connected partner usab sa ato ang program. Pastor, na kay part nga ihatag unsa imo nga Usa sa mga butang nga dili nato angay kalimtan mga higala ug mga kaigsunan mao nga sa panghitabo nga mahitabo sa kinabuhi sa tao, ang Dios mohimo og mga maayong butang gikan niini. Ako nahinumdum ko kapag laom siya sa katong prodigal son, kung wala siya maagii og drought dito sa iyahang dapit o famine, di po to siya mauli. Let us take the positive part of the circumstance, no? Kining baha o unsa man galing naagi ni siya positibo nga panghitabo o epekto nga gusto sa Dios nga kanang ma-experiencehan nato. Busa mo ingon ko, ikot na ko ang Roma 8:28 nga ang Dios makahimo og bisan unsang maayong butang out of any circumstance gikan o alang sa mga tao nga nahigugma ngadto kaniya. Og atong hinumduman mga kapaglaom, in times like this, let us remember that God's love is always above all things. Atong hinumduman og padayonon nga kita magpakiguban kaniya, pinaagi lang sa atong programa dinhi sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. You don't have to pray alone. You
If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Samok Pastor, walay kalinaw ang among pagpuyo. Unya, tungod kay na kuan ko sa daotang binuhatan, unang-una ang droga. Mugamit yun ko adto sa una. Unya, ang akong mga anak, halos kami ng tanan, Pastor, nang gamit ana. Pagbati na ko, Pastor, kahadlok. Unya, pagbasol, kung naminaw pa lang unta ko sa Ginoo adtong panahon na nasalaya pa ko, wala unta ko makaabot din sa presuhan. Lisod, Pastor, ang mga piniriso. Kay dili nimo mabuhat ang tanan nimong gustong buhaton. Unya, pag ampun ako sa Ginoo, ingko Ginoo asa man gyud ko. Tudluy ko sa kanang tama na iglesia na akong sudlan. Nagpabautismo na dayon ko, nagdesisyon na dayon ko, kay grabe kaayo ang akong kalipay na dinhi ko sa Adventista kaysa didto, kay kung didto manggod ang akong gipangayo sa Ginoo na mga pag-ampo, na dili lang ko tigpaminaw, kinanglan mo buhat pod ko sa pulong sa Ginoo. Kung kabubuton sa Ginoo na makagawas ko dinhi, mga lagad yun ko sa Ginoo ug tapuko na ko ang akong mga anak na 5 ka buok aron sila usab sabay kami mga lagad kaniya. Akong na kuan sa akong kasing-kasing na naa ako'y kalinaw sa iyahan, na ako'y kalipay ug labaw sa tanan, na ako'y paglaom.